Okay, ito pag-usapan natin yung susunod na hearing sa Senado. Maraming nagtatanong, kailan niya susunod na hearing sa Senado? Pansamantalang nahinto ang Blue Ribbon Committee hearing kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects. Nagtataka ako dito kay Lacson, hininto-hinto pa yung flood control hearing magre-resign lang pala, ang daming drama. Na nasundan ang pagbibitiw ng chairman nitong si Senador Panfilo Lacson. Pero pangako ng vice chairman ng komite na tumatayo ring acting chairman na si Senador Erwin Tulfo, itutuloy na ang hearing ngayong Oktubre. Ewan ko ba naman to si Erwin Tulfo. Ano kayang gagawin nito? Walang kaalam-alam to. Mr. Bendalo, anong alam nito sa batas? Siguro po sa October 22, 23, somewhere around there. And nakita ko pong may Bakit aabot pa tayo sa 23, 23, 26, 27? Ba't ang tagal? Ba't hindi bukas mag-hearing na? Yan ang sinasabi natin, dinidelay nyo, nakakapagsubi pa ng pera yung mga magnanakaw. Kita mo, wala nang laman yung Congress o kinukuha na ni Kiko Barsaga, wala nang laman, puro absent. Hindi niya nakamatagpuan si Sandro Marcos Kaya dapat gumagawa na kayo ng paraan Ewan ko ba ba't ang tagal-tagal nyo, dahil laki-lalaki na sahod ninyo. Yung iba, araw-araw pumapasok sa opisina, ang lalaki ng sahod ninyo, mga wala kayong wala kayong, ang takalo, anong gagawin nyo? Huwag sabihin na busy kayo, marami kayong ginagawa. Priority nyo yan. Kung meron mang dapat asikasuhin ng Senado, drop everything para maimbestigahan yung flood control ghost projects na. Diyan kayo mag-focus. maluwag-luwag, around 23, 24, mga 26, 27, ganun po. Kasi Mag-aantay mo pang lumuwag, paluwagin mo. po ngayon, busy po yung mga ibang kasamahan ho natin sa mga budget hearing po, kanya-kanya. Uurahin nyo pa yung budget, pambira. Mukha talaga kayong budget Pasimulan mo, baka matuwa pa yan si Marcoleta at saka si Cayetano. Itutuloy din niya ang plano ni Lacson na pag-iimbita kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Pustahan tayo, Tambi, hindi ka dadating dyan, takot ka. Bicol Party List Representative Zaldi Co. Si Speaker po kasi invitation lang po dahil meron po tayong interparliamentary courtesy po. So, it's just an invitation. Pero si Saldico siguro pwede na pong imbitahan. Pag hindi po sumagot, pwede na pong padalhan po na sa PINA. Puna ng ilang senador noon, tila mga senador daw ang nadadawit at nakakaiwas naman umano ang ilang kongresista. Pangako ni Tulfo, hindi niya basta palalampasin ang mga madadawit. Susundan din po namin yung mga nabanggit po ni Curly at Mrs. Diskaya po na nakausap nila. Not personally, kundi yung mga tauhan po ng mga mambabatas na yon. Pagkatapos sutukan Wala akong tiwala dyan. ng flood control projects ay posibleng isunod nila ang anomalya sa farm to market road. May naisip din siyang paraan para mapabilis ang investigasyon. Sabi nga ng DPWH, parang 4,000 po yata o 8,000 na flood control projects throughout the country. So, napakadami po. Siguro gagawin ho natin, pag nahagip ka, may flood control ka, kailangan i-certify po ng DPWH, ng COA, na yung flood control mo talaga na-execute na hindi siya Simple lang yan. Unahin muna natin doon. Imbestigahan nyo yung flood control dyan sa Ilocos. Kasi hindi naman po pwedeng walang alam yan si Bongbong Marcos. Tapos isunod nyo dyan sa lugar ni Tambi. May matatagpuan kayo. Sigurado yan. standard at hindi siya ghost. Git niya, ang layunin ng investigasyon ng Senado ay pagbalangkas ng batas para hindi na maulit ang katiwalian sa mga proyekto. Paliwanag pa ni Tulfo, acting chairman lang siya sa ngayon dahil gusto niyang bigyang daan muna ang paghahanap ni Senate President Tito Soto ng permanenteng chairman. Simple, hindi mo na kailangan maghanap. Bigay mo kay Marcoleta. Tapos yan. Naghahanap kayo doon sa wala kayong mahahanap. Para kay si Bongbong Marcos naghahanap ka ng solusyon sa multo. Ang solusyon nasa harap ninyo. Dahil sa insecurities ninyo, hindi nyo magampanan ng tama yung trabaho ninyo kasi kung kayo talaga mag-iisip, andyan si Marcoleta, andyan si ano. Kaya lang gusto nyo ipasa sa majority para kontrolado nyo. Kaya ako naiinis din dito sa mga senador
Dapat patanggal nyo na to si Tito Soto eh. Kayo rin mga senador, wala din kayong mga bayag eh. Eh kung lumipat na kayo, the majority na, lagay nyo ulit si Chis dyan. Eh di si Marcoleta ulit. Ang Blue Ribbon Committee. O di tapos ang issue. Tapos andyan dyan si si Cayetano. O, babakbak. Oh, may alam sa batas, walang pinagtatakpan. Tunay na hinahanap ang mastermind. Hindi tapos ang issue. Eh, ang problema doon sa inyong mga senador, lumipat-lipat kayo diyan mga duwag. Ayusin nyo. Punta kayo sa minority, then kayo majority. 4 lang naman ang kailangan eh. Kayo bilyar, huwag kayong matakot. No. Sino pa ba diyang nagsilipat? Ilan lang ang lilipat yan eh. Nako. Samantala, bukas inaasang mag-a-adjourn ang Senado. Pero sinabi ni Soto na nagbigay na ng pahintulot ang Senado sa kagustuhan ng Kamara na magsagawa ng sesyon hanggang Lunes para raw maaprubahan ang national budget sa ikatlong. Anong nangyari dito kay Tito Soto? Ginawa niyang noon time show yung Senate hearing. Di ba? Totoo lang. Naging katawa-tawa. Pagbasa. Para sa GMA Ay, naku, ewan ko sa inyo. Pero antayin natin yung rally. May magandang may magandang mangyayari dyan sa rally na yan. Ako, huwag pong kakalimutan konting lambing ulit, no? Nagpapaalala lang, baka dun sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, pwede kayo mag-subscribe. Maraming salamat po. Sana masuportahan nyo, mapanood nyo lahat ng mga vlogs na po na nilalabas natin. Thank you po. God bless everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at